Charity Day po mga kabiyaya. Let us all stand up. It's worship time. Thank you, Jesus. I believe lahat po tayo ay nananabik na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Pwede ba natin i-bless ang ating mga kasama ng 2 thumbs up? Come on, church. Let's bless and greet everyone. We are Charito. Amen? The Bible declares in Psalms 23 verse 6, surely mercy, goodness, and mercy shall follow us all the days of our lives. Amen? And this is our response to declare His goodness. In the last part, we will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Can we give the Lord a clap offering? Come on, church. Let's praise His name. Thank you, Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship You. Thank You for Your goodness. Thank You for Your mercy that endures forever. Thank You, Lord. Come on, let's clap our hands. Thank You, Jesus. Let's worship the Lord. Thank You, Jesus. Let's celebrate His goodness, His faithfulness in our lives. Thank You, Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing. Your love and mercy go after me in every way. Your love hunts me down. Your favor on me is like a shield that keeps me safe. Your awesome grace abound. And Your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. All together, every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Yes, Lord, every step that I take, I know Jesus, You're with me all the way, every day of my life. Yes, Lord. Thank You, Jesus. Let's worship the Lord. Oh, we praise Your name. Thank You for Your love. Come on, let's sing. Your love's eternal. Your love's eternal, unchanging through the test of time. No one else may fail. Thank You, Lord. You will surrender. You died to make salvation mine. Your faithfulness prevails. Your grace is sufficient. Oh, Your grace is sufficient for me in every way. His truth is my strength. All together, every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Yes, Lord, every step that I take, I know Jesus, You're with me all the way, every day of my life. Sing, every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Yes, Lord, every step that I take, I know Jesus, You're with me all the way, every day of my life. Yes, Lord. Come on, church. Let's declare. Let's clap our hands to the Lord. For His grace is sufficient. Amen. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. And Your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Come on, let's sing with me. Your grace is sufficient for me in every way. This truth is my strength. Come on, all together now. Oh, Your grace is sufficient for me in every way. This
goodness and mercy follow me everywhere, every time. Come on, church, let's sing. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way. Every day of my life, let's sing. Every day of my life, I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Yes, Lord. Every step that I take, I know Jesus, you're with me all the way. Every day of my life. For last time, every day, Lord. Every day of thank you, Jesus. I know goodness and mercy follow me everywhere, every time. Thank you, Lord. Every step that I take, I know Jesus is with me all the way. Every day of my life. Yes, Lord. Every day of my life. Thank you, Jesus. Every day of my life, you are with me. Every day of my life. Yeah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We bless your name. Thank you, Jesus. Because of the cross, blessing and favor shall hunt us down, Lord. Thank you. Thank you for your sweet presence in our lives. Jesus. Thank you, Lord, that by your grace we are redeemed. We are the righteousness of God. We are here standing in your presence, responding to your love. Lord, we want to bless your name. Thank you, Jesus. Let's remain in the spirit of worship. A wreath of thorns became your crown. My curse was placed upon your brow. Your wounds displayed for all to see. Your body torn to rescue me. Yes, Lord. Let's lift our hands to Jesus. Lord, you are faithful to forgive our sins. My sins, you're faithful to forget. Because your love and justice met. There at the cross, upon that hill, Lord, you fulfill the Father's will. Yes, Lord, my stain of sin. Come on, church. Your bloody rays, my life redeemed. Lord, by your grace, healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face. My stain of sin. Thank you, Lord, your bloody rays, my life redeemed. Lord, by your grace, healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face. Sing forevermore.
will confess. You are my Lord. Our righteousness. The one who died. The one who died. Yet rose again. My God and King. Until the end. My state of sin. Yes, Lord. Your blood erased. My life redeemed. Lord, by your grace, healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face. Yeah, my stain of sin, your blood erased, Lord. Thank you, Jesus. Lord, by your grace, healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face. Lovely face, Jesus. Yes, Lord. Come on, church. Let's declare that we are the righteousness of God in Christ. We are redeemed by the curse. And by that we shout hallelujah to the King. Come on, everybody. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands to the Lord. Hallelujah. To you, my King. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To you, my King. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. To you, my King. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. To you, my King. Yes, Lord. Thank you for your presence, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the cross. We are redeemed by your blood. We are restored. We are a brand new person in Christ. And we sing this song. Hallelujah to the King. Thank you, Jesus. Let's sing all together. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. To you, my King. Say it to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. To you, my King. For the last time. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Jesus. To you, my King. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. To you, my King. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid.
Thank you, Lord, for your finished work. It is done. We are restored. We are healed by your grace. Thank you, Jesus. Healed and restored in your embrace. Now all I see is your lovely face. Come on, let's give him praise. Jesus! Oh, we worship you. We adore you, Lord. It's all about you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There is none like you. The greatest love that we receive is the love of God. Jesus, you are the Lamb of God who takes away the sin of the world. Thank you, Lord, that we are the righteousness of God. We stand amazed at your love. That's why we give you all the praise and glory. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat. Binabalik namin ito sa makapangyarihang pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. Come on. Make a joyful noise. For the Lord our God is awesome. Shout amen. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Always Charito. Forever Charito. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Malakas na clap offering para kay Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magandang umaga mga kabiyaya. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi para po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit, karamdaman, mula ulo hanggang talampakan ay pinagaling na ng Panginoon. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast, let me just encourage you, today is your healing day. Can we say that together? One more time. Today is your healing day. And we can also put it in a very personal way. Today is my healing day. Can we say that together? Today is my healing. One more time, out loud. Today is my healing day. It is very important that we speak what we believe because the Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung yan ang iyong pinaniniwalaan at yan ang binibigkas ng iyong bibig, ang sabi ng Panginoong Diyos, gagawin niya sa atin ang anumang narinig niyang sinabi natin. As the Bible says, as surely as the Lord lives, I will do to you the very things I heard you say, the Lord said. Let me just encourage you to stand your ground, believe the finished work of Jesus, because today is your blessing day. Today is your healing day, and today is your miracle day. And if you believe that, say amen. Let's give the Lord a clap of praise. Amen.
the theology and practice of biblical faith. Let's commit this first to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so much for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice indeed and be glad. Thank you for your wonderful presence within us and even among us, and with this gathering, you are with us. Thank you also for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you so much for the wonderful people who are watching this broadcast and joining us via online. We thank you for this beautiful moment. We commit to you this time as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Malakas na clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. I told you many times in our previous broadcast, and I say it again, that faith is very important in our grace walk. In fact, I told you, without faith, there is no way we can win in any challenges of life. Napakahalaga po ng pananampalataya. Kat sa lahat ng palaso na ginagamit ng kaaway laban sa mga anak ng Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating panangga. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. How many of the flaming arrows of the evil one? All. Not some, not even many, but all the flaming arrows of the evil one. We can only extinguish all the flaming arrows of the evil one through and by faith. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. That is why we are talking about this. We are studying about this. Not only the theology of it, but equally important, the practice of biblical faith. While the Apostle John calls faith as our victory. 1 John chapter 5 verse 4. The Apostle John writes, for everyone born of God, meaning born again, overcomes the world. Present tense. Not will overcome the world, but overcomes the world. When? Right now. Yun po ang implication ng present tense. Right now. We are overcomers. Right now. Through the finished work of Jesus Christ, He has made us more than conquerors through Jesus our Lord. So we are not losers, we are winners. Amen. Come on, everybody say, I am a winner. I am a winner. Say it again. I am a winner. One more time. I am a winner. Walang anak ng Diyos na talunan, sapagkat ang lahat ng anak ng Diyos ay ginawang higit pa sa mananagumpay. It is just a matter how you appropriate it. How you apply the faith that you receive from the Lord. Again, everyone born of God. Are you born of God? Amen. Are you born again? Come on, can I see some hands? Taas sa kamay ng siguradong sigurado na siya ay born again. Now, thank you. Everyone born of God, born again, overcomes the world. Look at the next line. This is the victory. This is the victory. Present tense. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Yan po ang ating tagumpay. Ang ating tagumpay ay ang ating pananampalataya. Can you say amen? Palakpakan muna si Lord. Hallelujah. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Our victory is our faith. Do you have the faith of God? Amen. Do you have the faith of Christ? Yes. It is very important. Law of faith number 1 says we all have
the same kind and measure of faith. Can we say that together? We all have the same kind and measure of faith. One more time. We all have the same kind and measure of faith. We all have the same kind and measure of faith. Theologically, we all have the same kind and measure of faith as that of the apostles and even the Lord Jesus Christ. I am not going to explain that again because I already did. Yun po yung first part ng ating mini-series. We talk about the theology of biblical faith. Potentially, we are all winners in life. But in reality, as to whether this potential is realized depends on one thing. And what is that one thing? Application. It is very important. Application. Yun po yung pagsasakatuparan, paggamit ng ating pananampalataya. Maaring mayroong kang pananampalataya, pero hindi mo alam gamitin, it is to your disadvantage. Remember, two kinds of energy that we learned in physics. Number one is potential energy. Number two is kinetic energy. Ang potential energy po, sa wikang Pilipino ay ang enerhiyang nakatago. Ang kinetic energy po ay ang enerhiyang ginagamit. Lahat po tayo merong nakatagong enerhiya. Yan po ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay na nasa atin. Ang enerhiya at kapangyarihan ng pananampalataya ng Diyos na nasa atin. Kailangan lang nating alamin kung paano ipamuhay, paano gamitin, paano i-apply. Potentially, you are a winner because you have the potential energy stored inside. But kinetically, it depends on the application of the said energy. Now, let me just say this. Biblically, you have the faith of Christ inside your born-again spirit. We already talked about that. Tinignan natin yung mga talatang nagpapatunay that we have inside our born-again spirit the faith of God, the faith of Christ. However, by practice, you need to apply this. Mga kapatid, kailangan alam mong mayroon ka at dapat alam mong gamitin kung ano ang mayroon ka. You cannot apply something that you do not have. Kailangan mayroon ka at alam mo kung paano ito gamitin. Did you know that not only that we have the faith of God, but the Bible also tells us that we have the power of God inside us. Amen. Powerful, isn't it? Hindi lang ang pananampalataya ng Diyos ang nasa atin. Kapangyarihan ng Diyos. In fact, ang kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nasa atin. Do you understand how powerful you are inside? You are a powerhouse. The Father lives inside. The Lord Jesus lives inside. The Holy Spirit lives inside. The Triune God inside your born-again spirit. Ephesians chapter 1 verse 19. Following verses. And His incomparably great power for us who believe. Again, and His incomparably great power. Look at the description of the power. Incomparably great power for us who believe. Para kanino ang kapangyarihan na ito? Para sa mga naniniwala. Ilan ang naniniwala sa araw na ito? Yes. Are you a believer? Yes. Come on, everybody say, I am a believer. Because the truth is, if you are not a believer, you are a doubter. There is no in between. You are a believer or you are a doubter. One thing for sure, I am not a doubter. I am a believer. Come on, say it out loud. I am a believer. I am a believer. And if you are a believer, the Apostle Paul said this power is for you. Look at the next line. That power is like the working of His mighty strength. Verse 20, which, referring to the incomparably great power mentioned in verse 19, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms.
Ang kapangyarihan bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay ang kapangyarihan na nasa atin. Ang kapangyarihang para sa atin. Paano natin ito mapapatunayan? Napakahalaga po na maisip po natin kung gaano kalakas ang kapangyarihan na ito. When God created the world, there was no opposing power. But when God raised Christ from the dead, all the power of the enemy standing at the very entrance of the tomb, making sure that Jesus will not come out, but by the power of God, God raised Christ from the dead. That is why I believe that God has exerted greater power when He raised Christ from the dead than He created the world. Nang likain ng Diyos ang mundo, sinabi niya at nangyari, walang kumukontra. Pero nang buhayin ng Diyos si Kristo mula sa mga patay, ang lahat ng kapangyarihan ng impyerno, ang lahat ng mga demonyo kasama na si Satanas ay nakahawak dun sa pintuan ng tomb upang siguruhin na hindi lalabas si Kristo. Pero nang dumating ang ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man, because God's power is greater than any power at all. Shout amen! Shout amen! He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Let me just tell you, God is not dead. He is alive. He is alive. He is alive. Amen. And because He lives, I can face tomorrow. Dahil buhay si Jesus, kaya kong harapin ang pagtaas ng gasolina, ang pagtaas ng krudo, ang pagtaas ng mga bilihin, sapagat walang pwedeng dumaig sa biyaya ng Diyos. Grace, grace to it. Grace, grace to it. Shout amen. Aral po tayo sa katuruan ng biyaya that when we face the mountain, we shout, grace, grace, come on, we shout, grace, grace, we shout, grace, grace, the Bible says when we face a great mountain, kasama na po dyan ang bundok ng mga matataas na bilihin, mga bundok ng problema, bundok ng sakit, karamdaman, at pinagpatong-patong na gawa ng kaaway. We just shout, Cain, Cain, Laa. We shout, Cain, Cain, Laa. We shout, Cain, Cain, Laa. We shout, Cain, Cain, Laa. Grace, grace to it, because we believe grace is greater than all. Palakpakan si Lord. Amen. Ephesians chapter 3 verse 20, the Apostle Paul writes, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, listen now, according to the power that is at work, present tense, according to the power, according to His power that is at work. Tell me where? Within us. The preposition is within, meaning inside. Napansin niyo po ang transition. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20, pinaliwanag ni Paul kung gaano kaganda ang kapangyarihan na ito. Ang description, incomparably great. Tapos pinaliwanag ni Paul that this power God used to raise Christ from the dead. Pagdating sa Ephesians 3:20, ang sabi niya, that power is working where? Within us. Kaya ikaw ay makapangyarihan sa loob. Ang question na lang, alam mo bang gamitin ang kapangyarihang yan? Dahil the Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. If you do not know, then you cannot benefit from what Christ has accomplished on the cross for us. First things first, in the operation and application of faith, you need to deal with the problem of what? Unbelief. Because unbelief will surely short-circuit and paralyze the operation of your faith. Though it is true that we all have the same kind and measure of faith, we learned that. But also you need to understand that we do not all have the same kind
and measure of unbelief. Lahat tayo pare-parehas ng pananampalataya. Pero hindi po tayo lahat pare-parehas ng uri at sukat ng pag-aalinlangan. The problem is not faith, not lack of faith, because we do have faith. We have the right kind of faith. We have the right measure of faith. We have the faith that we need to deliver whatever we want and need in this life. Promise, hindi ka kulang sa pananampalataya. Tama ang pananampalataya na mayroon ka. The problem is unbelief. The problem is unbelief. Remember the old adage, you cannot face the problem if the problem is your face. Totoo naman yan. Nakatatawa lang sabihin, kahit nga minsan alam mo na, pag sinabi mo natatawa ka sapagkat you cannot face the problem if the problem is your face. The truth is, if you do not know the problem, you cannot fix the problem. The problem is not faith. The problem is unbelief. So what is unbelief? Unbelief is not the absence of faith, but a counterforce against faith. And last week, we discussed the three causes of unbelief. I am not going to explain this again. Na bakit po inuulit ni Bishop Emmy ang ilang mga bagay na nabanggit na last week? Bakit? Sapagkat ang science ng learning nagsasabi sa atin na yung narinig nyo nung nakarang linggo, only 10% you remember. 10% lang ang naalala nyo. Sapagkat maraming mga kabagabagan sa isip nyo, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Maraming mga tao ang kung ano-ano ang naiisip at kung ano-ano ang laman ng isip. Ang iba, mga kapatid, ay nakatuon doon sa kanilang kandidato, kung paano ipapanalo yung kanilang kandidato, paano iaangat yung kanilang kandidato, at ang iba naman ay busy para siraan ang ibang kandidato. Kaya dahil naman doon, pagdating sa simbahan, instead ng nasa isip mo sana yung mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon, ang naiisip mo pa rin ay politika. Kaya isa-isang tabi muna natin yan. Pag-usapan natin ang mga bagay na espiritual. Dahil sa totoo lang, kahit sinong manalo dyan, si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Si Jesus pa rin ang ating Panginoon. Can you say amen? What are the causes of unbelief? Number 1, lack of knowledge. Number 2, wrong knowledge. Number 3, natural knowledge. I am not going to explain that. I already did explain that last week. Sana hindi nyo po na-miss out. Nire-refresh ko lang ang inyong mga memorya doon po sa main points para at least alam nyo kung ano po ang ating pinag-uusapan. May solusyon sa bawat uri ng pagdududa o pag-aalinlangan. Let me show you this side by side so you would understand and even remember this for a longer time. Kapag ang problema po ay lack of knowledge, ang solution po, diligently study the Word of God. Pag ikaw ay masipag mag-aral ng salita ng Diyos, basusuplayan ka ng spiritual knowledge, kaya hindi ka na lack of knowledge. Number 2, kapag ang problem naman ng iyong pagdududa ay wrong knowledge, consistently listen to the message of full grace. Huwag yung kung kani-kanino ka nakikinig. Hindi po tama yon. Kung ikaw ay nakikinig na sa full grace, huwag ka na makikinig sa mixture. Kasi malilito ka. Kailangan pakinggan mong maigi. Hindi rin po como parang grace, pakikinggan mo na. Sapagkat meron pong parang grace lang, nagkukunwaring grace, parang grace, mukhang grace, pero it is truly a disgrace. Sapagkat ginagamit lang nila yung grace, lalakala nila uso ang grace ngayon. Pero ang totoo, one grace sermon will not make a preacher a grace preacher or even a church a grace church. We need to be extra careful. Ang antidote po sa fake ay genuine. You have to know the genuine teaching of full grace. Kapag ang problem naman po ay natural knowledge, intentionally bypass your natural senses as you operate
in faith. In short, you need to learn the art of walking by faith and not by sight. Now, look at this again. Ito po tatlo na ito. Lack of knowledge, wrong knowledge, and natural knowledge. The most difficult cause of unbelief is the third one, caused by natural knowledge. Ito talaga ang pinaka-mahirap sa tatlo na ito. Maging sa journey na pinagdaanan po namin ni Pastora Jo, nang siya po ay makaramdam ng matinding hamon sa kanyang physical health, ito po yung nilabanan po namin. Ito po yung pangatlo, the natural knowledge. Katulad ng akin pong ipinangako sa inyo, ay ikukwento ko po sa inyo habang tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga dinaanan po namin, yung journey, kung paano namin nalabanan yung natural knowledge or unbelief caused by natural knowledge. Today we're going to talk about this, at least preliminarily, how to deal with the unbelief caused by natural knowledge. Pag sinabi yung natural knowledge, you are talking about natural senses, the 5 natural senses. You need to intentionally bypass your natural senses as you operate in faith. How can you believe that you are already healed when all your natural senses are telling you that you are still sick? Ang tinding hamon, di ba? Sabi mo, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako. Well, in fact, lahat ng natural senses mo sumisigaw, may sakit ka pa, may sakit ka pa, may sakit ka pa, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad, hindi ka makapagsalita, hindi ka makagalaw. May sakit ka pa, namamaga, namumula. Now, look at the medical report, look at the laboratory report. Lahat ito, nakikita mo, naririnig mo, naaamoy mo, nalalasahan mo, sumisigaw ng malakas, hindi ka pa magaling. Well, in fact, alam mo, magaling ka na. Sabi mo, magaling na ako. Kinukumpisal mo, magaling na ako, pero hindi ka makatayo. Magaling na ako, pero hindi ka makalakad. Magaling na ako, pero namamaga at namumula. How can you bypass what your natural senses are telling you? How can you bypass the natural senses? How can you be very, very spiritual in your faith, and yet you are living in a world governed by natural senses? Ang tindi niyan. Napakatindi po ng hamon na yan. Honestly, this is not easy. But I tell you, by the grace of God, it can be done. Because grace is greater than all. Walang hindi kaya ng biyaya ng Diyos. Kailangan lang willing to learn. Gusto ko talagang matutunan yan. Maaaring iniisip mo, hindi ko pa ito kailangan ngayon dahil lahat ng bagay maganda sa amin. Malusog kami, malakas, masigla, mapera kami, lahat ay ayos sa buhay namin. Ang masasabi ko lang, sana all. Is it true na mayroon din tayo mga kabiyaya na may mga pinagdadaanan sa buhay? Is it true na may mga kabiyaya po tayo na may mga physical challenges, material challenges, and all kinds of challenges? Kailan ka magtutukod ng bahay? Kapag mayroon ng bagyo? Hindi po. Bago dumating ang bagyo. May bagyo ba darating? Of course. Sabi ni Jesus, in the world you shall have tribulation. Habang ang paamoy nakatungtong sa lupa na ito, merong tribulation, merong trials, meron po mga challenges. Hindi naman tayo natatakot dito sapagkat sa totoo lang, tayo po'y armado ng biyaya ng Diyos. Pero kailangan din nating alam kung paano i-apply ang biyaya ng Diyos. It is not enough to believe. It is important to believe, but it is not enough. But you must also not doubt, because some people believe and yet doubt. They believe in their spirit, but they doubt in their mind. Kasabi nila, naniniwala naman ako. Tama. Pero nagdududa ka rin. Ay hindi. Kung naniniwala ako, hindi ako nagdududa. Mali. Pwedeng naniniwala ka at nagdududa ka sa isang pagkakataon. Why? Because faith is in your spirit, and doubt is in your mind, where the domain of the soul is. The mind, the emotion, and the will. Let me show you. James chapter 1 verse 6
7 and 8. But when he asked, look at the requirements. But when he asked, he must believe. What else? You see, hindi po he must believe only. He must believe and not doubt. Because he who doubts is like wave of the sea blown and tossed by the wind. Parang alon, pabalik-balik. Nung umaga, ang sabi niya, magaling na ako! Hallelujah! Magaling na ako! Nung gabi, mamamatay na ako! Mamamatay na ako! Mamamatay na ako! Ano ba talaga, kuya? Magaling ka na o mamamatay ka na? Eh, nung umaga, magaling na ako! Nung gabi, mamamatay na ako. Bakit? Yun yung sinasabi ng verse. Parang alon, pabalik-balik, pabalik-balik. Sapagkat tinatangay siya ng kanyang kaisipan, tinatangay ng isip ang damdamin, at tinatangay ng damdamin ang bibig, sinasabi, sapagkat mula sa puso ang bibig ay nagsasalita. Now, look at verse 7. That man, the man who doubts, should not think he will receive anything from the Lord. Look at verse 8. He, referring to the doubter, is a double-minded man, unstable in all he does. Ilan po yung double? Dalawa, double-minded. Bakit double-minded? Yung isang mind nagsasabi magaling na siya. Yung isang mind nagsasabi hindi pa. Double-minded? Saan nanggagaling yung isip na magaling ka na sa pananampalataya na naroon sa iyong spirito? Saan nanggagaling yung kaisipang hindi ka pa magaling? Sa iyong kaisipang natural na ginagabayan ng iyong 5 pandama. To deal with the unbelief caused by natural knowledge, you need to know 3 things. Number 1, faith and sight are never compatible. Please memorize this. If you want to overcome unbelief caused by natural knowledge, it is important that you memorize this. All together, basahin natin, malakas, sabay-sabay. 1, 2, 3. Faith and sight are never compatible. One more time. Faith and sight are never compatible. One more time. Faith and sight are never compatible. Faith and sight are never compatible. Faith and sight are never compatible. If you walk by faith, you have to disable your sight. Otherwise, your sight will disable the operation of your faith. Faith is everything to do with what you do not see. Ang equation ng faith ay sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kapag may nakikita, mga kapatid, hindi ang realm ng faith. It is the realm of the natural. Faith is in the realm of the supernatural. Faith is in the realm of the spiritual. So faith is everything to do with what you do not see. Faith is the rule of the invisible. Faith sees the invisible. Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for, referring to the future you do not see yet, and certain of what you do not see. Saan ang operation ng faith? What you do not see. You see the challenge here? Yung pananampalataya nakatuon sa hindi nakikita, gayong ang yung pakiramdam sumisigaw, napakalakas ayon sa yung nakikita. How can you be sure and absolutely certain of something that you do not see? Hirap. Mahirap po. Kaya kinakailangan natin aralin ito sa biyaya ng Diyos. Kasi yung alam mong may pananampalataya ka, that is the theology part of it. Pero yung practice, yung application, na kaya mong tayuan ang salita ng Diyos, bagaman ang isinisigaw ng 5 pandama mo, hindi ka pa magaling, hindi ka pa pinagpala, hindi ka pa maunlad, mamamatay ka na, so forth and so on. That kind of thought na dumadating sa isip mo, na suportado po ng lahat ng dokumento, merong medical report, merong laboratory report, etc., etc. Merong sinabi ang doktor, may sinabi ang kapitbahay mo, may sinabi ang mga kakilala mo, meron ding sinasabi ang mga kagalit mo. Sabi nila, mamamatay ka na. And all these thoughts naglalaro sa iyong kaisipan. Now, look at this verse from the Amplified Version. Now faith is the assurance of the things we hope for, being the proof of things we do not see.
and the conviction of the reality. Powerful, isn't it? How can you be so convinced that it is so real when you do not see? How? Now look at the next line. Faith, perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Faith is the proof of what you do not see. Hindi mo nakikita, pero napapatunayan mo. Now, how can you prove something that you cannot even see or you cannot even show? That is even against the rule of evidence. Wala kang ebidensya. The only evidence you have is faith. Faith is the substance and the evidence of what you do not see. Kaya sabi nila, imposible yan. Tama ka dyan. Kasi ang pananampalataya ay nasa daigdig ng mga imposible. Dahil sa Diyos, walang imposible. Kaya kung posible lang ang gusto mo, stay in the natural world. But whenever you step into the supernatural, then you will begin to see what God and only what God can do. Can you say amen? Amen. Romans 4:17, as it is written, I have made you a father of many nations. Ang verse po na ito ay quoted dun po sa Genesis 17 when God spoke to Abraham. Now, this is the time when God spoke to Abraham, Isaac was not yet born. Kasi ang Genesis 17, kinausap ng Diyos si Abraham, ipinanganak si Isaac, Genesis 21. So wala pa si Isaac. I have made you a father of many nations. Tinawag ng Diyos si Abraham father, hindi pa ipinapanganak si Isaac. Now look at the next line. He is our father in the sight of God, the Apostle Paul writes, in whom he believed. The God, referring to the God who spoke to Abraham, the God who gives life to the dead. Now, dead there, referring to the dead body of Abraham and Sarah. Later on, I will show you, yun ang tinutukoy na dead. Patay ang kanilang katawan. Si Abraham ay matanda na, gurang. Si Sarah, gurang din at baog pa. Ang katawan ni Abraham, dead. Pero, matanda na, patay na, gurang. Alam niyo yung gurang? Matanda na. Gurang na si Abraham. Si Sarah, double dead. Si Abraham, 100 years old. 100 years old. Si Sarah, 90 years old. Si Sarah, double dead kasi gurang na rin, baog pa. Kaya, imposible magkaanak talaga sila. Imposible. Humanly speaking, and even science tells you it is impossible. Pero sabi po ng verse, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Tinatawag ng Diyos na nangyari na yung hindi pa. Hindi pa tatay si Abraham, tinawag niya ng tatay. That is how faith operates. Magaling na ako kahit hindi pa sa paningin mo. Na hindi madaling sabihin yan. Dahil pag sinabi mo, magaling na ako, sabi ng asawa mo, tigil ka nga dyan. Pinagsasabi mo. Sabi ng kapitbahay mo, tigil ka nga dyan. Ano pinagsasabi mo? Sapagkat may sinasabi kang hindi nila nakikita. Nang nakakakita lang ay ikaw. Kung hindi mo naman sasabihin yun, i-deprive mo yung operation ng faith mo. So you might as well say it. Sabi ni God, you are a father. Wala pa siyang anak. Kay Sarah na kanyang asawa. Now, I'll show you how the New King James Version translated this. Side by side, you will see this on your screen. Romans 4:17, NIV. The God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Hindi, pero ang tawag niya, oo na. Hindi pa, pero oo na. Hindi pa tatay, tinawag niya ng tatay. Hindi ka pa pumapasa, ang sabi mo, pasado na ako. Do you understand? Wala pang nagkakagusto sa'yo, pinapahayag mo na, makakapag-asawa ako. Mahirap paniwalaan yan pag tumitingin ka sa salamin.
Kaya ang payo ko sa iyo, huwag ka masyado magtititingin sa salamin. So you have to follow the operation of faith. Now look at this from the New King James Version. God who gives life to the dead, referring to the dead bodies of Sarah and Abraham, and calls, this is powerful, calls those things which do not exist as though they did. Tinatawag niya ang mga bagay na hindi umiiral na parang umiiral na. Now again, that's how faith operates. If you begin to know how to do that, I am healed. Pag tinayo ko si Pastora Jo, natutumba. And yet, every day we declare, you are healed. And she would even say, I am healed, I am healed, I am healed. Every day. Every day. Tatayo ko siya, matutumba. I am healed. Hindi po nag-waver ang aming declaration ayon sa aming nakikita. Magaling ka na, makakalakad ka uli, makakatayo ka uli, makakapaglakad ka uli, makakatakbo ka uli. Makakakit ka sa agdanan, makakababa ka. Makakasama ka uli sa mga gawain ng Panginoon. Sapagkat ang bulong ng diablo, game over. Game over. Tapos na. Dito na lang siya sa bahay, hindi na siya makakapagturo, hindi na siya makakapagsalita, hindi na siya makakalakad, hindi na siya makakasama sa mga gawain. Ano sabi po ng Bible? Faith is calling those things which do not exist as though they did. Kung nagagandahan na po kayo dyan, pakita ko sa inyo ang amplified version. Kumapit kayo na maigi sa upuan, baka kayo mahulog. Fasten your seatbelt, this is truly a joyride. Look at the amplified. Who gives life to the dead and speaks of the non-existent things as if they already existed. Powerful, isn't it? Palakpakan natin si Lord. Amen! Come on! Give Him praise, give Him praise, give Him praise! Ano yung sabihin na non-existent? When you look at it, it doesn't exist. But you treat it as it already existed. Magaling ka na, malusog, malakas, masigla. Kaya ang panalangin ni Pastora Jo everyday, I am healthy, wealthy, pretty. Nang siya po'y mapangasawa ko, maganda na. Pero tingin ko lalong gumaganda. Why? Because you begin to confess, you begin to confess, you begin to confess. Kaya ang ginawa ko, ginaya ko. You have to confess. Mahirap po pag naiwanan ka. You have to say what you believe in your heart. Can you say amen? Amen? Now, if this is true, and I believe it is, how did Abraham respond? Romans chapter 4, verse 18. Following verses. I'll show you. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Stop right there. When did Abraham become the father of many nations? When in hope against hope, he believed. Wag na wag isusuko ang pananampalataya. Against all odds. Pag sinabi ng mundo, wala ng pag-asa, laging may pag-asa sa Panginoon. Laging may pag-asa. Laging may pag-asa. Amen. And if you are watching this broadcast, let me just encourage you, there is always hope. And in hope, Abraham believed God and he got his miracle. Against all hope. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Sabi ng ospital, wala nang kagalingan. Sabi ng gamot, hindi na siya tumatalab. Sabi ng mga kapitbahay mo, mamamatay ka na. Yun ang sabi nila. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka na ng kanyang mga sugat. Ikaw ay magaling na. Shout amen. Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said of him. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Kaya nangyari, so shall your offspring be. Now, look at verse 19. Without weakening in his faith,
Verse 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as what? Dead. Ang pananampalataya po is not denying the reality. Ang tunay na pananampalataya po is facing the reality against all odds that faith is greater than all. Grace is greater than all. And faith is superior reality than what you can see. Hindi po dinideny ang reality. Sabi ni Abraham, I'm dead. My body is dead. Now, look at the next line. Since he was 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Kaya sabi ni Abraham, I'm dead. Tinignan yung kanyang asawa, you're double dead. So, what's this? Ano to? We're all dead. Impossible. Look at verse 20. Yet, he did not waver through unbelief. He did not waver through unbelief. Saan po nanggagaling ang unbelief? Doon po sa nakikita ni Abraham. Tinignan niya ang kanyang katawan, dead. Nakakapagduda na. Tinignan niya ang kanyang asawa, ako, dudang-duda ako dito. Double dead. Matanda na, gurang na, baog pa. Kaya sabi niya, imposible. In the mind. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. May pangako po ba ang Diyos na sila'y bibigyan ng anak? Yes. But was strengthened in his faith, gave glory to God. Look at 21. Being fully persuaded. Now look at his persuasion. That God had the power to do what he had promised. Two things you must remember. The promise of God and the power of God. Pag may pangako ang Diyos, kaya niyang tuparin ang kanyang pangako. To defeat the unbelief caused by natural knowledge, you need to focus on the promises of God and the power of God. So let me ask you this question. Did God promise healing? Yes. Mahina ang inyong sagot sa malakas na tanong. I'll give you another chance. Did God promise healing? Yes. Ipinangako ba ng Diyos ang kagalingan? Yes. My question is, can God fulfill His promise? Yes. So focus on the two things, the promise of God and the power of God. Alamin ang mga pangako ng Diyos at siguruhin na kaya ng Diyos to pa rin anuman ang kanyang ipinangako. Huwag mag-alinlangan. Ang langit at lupa'y lilipas. Ang mga pangako ng Panginoon ay hindi kukupas. Mananatili ito magpakailan-kailan paman. Kaya tandaan mo ang mga pangako ng Diyos. Ipaalala mo sa Kanya ang Kanyang mga pangako, hindi dahil nakakalimutan ng Diyos, kundi para marinig ng Diyos na alam mo ang Kanyang ipinangako. Binabantayan ng Diyos ang Kanyang mga salita. Walang pumapalso, walang sumasablay kahit isa. Ang sabi ni Joshua bago siya namatay, malapit na akong mamatay, pero lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Moises, walang nabigo kahit isa. At kung yan ay totoo ayon sa lumang kasunduan, ang gamit nila'y dugo ng hayop. Anong mayroon tayo sa bagong kasunduan? Nang gamit natin ay ang dugo ni Jesus! Shout amen! When did the disciple begin to doubt that they could not heal the epileptic boy? Story sa Matthew 17. When they saw the seizure, nung makita nilang nangingisay, nanginginig, bumubula ang bibig ng bata, doon sila nagduda. Let me show you. Matthew 17:15. Lord, have mercy on my son. He said, he has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. Yung word na seizure, ang Greek word po'y pasko, meaning painful sensation. Nakakita na po ba kayo nagkukumbulsyon? Yes. Grabe yung nagkukumbulsyon. Tumitirik ang mata, bumubula ang bibig at nangingisay. Now, yan pong pangingisay, yan pong pagbubula ng bibig, yan po ba ay may appeal sa natural senses? Yes. Let me just define what is seizure. Medically, seizure is a sudden, uncontrolled electrical disturbance in the brain. Kapag nagkumbulsyon, merong
hindi mapigilan na electrical disturbance sa kanyang utak, kaya buong katawan nangingisay. Bumubula ang bibig. Now, yan po ba ay may connection sa nakikita? Naririnig? Naamoy? Lahat po yun, sama-sama na. Lahat ng bagay na nakikita mo with your 5 natural senses. Now, yung seizure, nung makita ng mga alagad, nag-register po yun sa kanilang isip, naapektuhan ng kanilang damdamin, na-paralyze yung operation ng faith. Hindi dahil wala silang faith. They have the faith. In fact, may record sa Bible na kapagpagaling sila ng mga may sakit. Pero on that day, hindi naka-operate yung faith. Why? Because the entry point of unbelief is what they saw and felt, almost felt it, the seizure. Na doon po pumapasok ang pag-aalinlangan. Can they really heal the sick? Talaga bang kaya ng mga alagad magpagaling? Baka naman hindi talaga kayang magpagaling, kaya hindi nila napagaling. Or, meron bang verse sa Bible that we can prove nakakapagpagaling sila, pero this is just a very exceptional day. Luke chapter 9, verse 1 and 2. When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons. How many demons? All demons, and to cure diseases. Verse 2. And He sent them, the disciples sent them out to do what? To preach the kingdom of God, and what else? To heal the sick. Ang kanilang ministry, preaching and healing. Now, look at verse 6. So they set out and went from village to village. Now, look at Luke chapter 9, verse 6. Village to village, preaching the gospel. What else? Healing people everywhere. Nagpapagaling ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga alagad, at ang mga alagad ay nakapagpagaling. Pero kakaiba itong araw na ito. This day is a different day because unbelief begins to sink in. Dahil nakita po nila nagkukumbulsyon yung bata, ramdam nila yung kumbulsyon, bumubula ang bibig, nangingisay, nanginginig, ramdam at kita po nila, then they begin to doubt. Now, it is important that you understand how did Jesus respond. Sinabi ni Jesus, tinanong ng mga alagad, how could we not heal the boy? Jesus said, because of your unbelief. Unbelief. What is the cause of the unbelief? Natural knowledge. What they saw. Nung nakita nila, doon sila nagduda. Matthew 17:17. O unbelieving and perverse generation. Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Sabi niya, ano ba naman kayo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hanggang kailan ko kayo sasamahan? Dalhin niyo yung bata dito. In short, tinuruan ko na kayo. Alam niyo kung paano mag-operate. Alam niyo kung paano magpagaling. Alam niyo kung paano mangaral. Bakit hindi niyo mapagaling ang bata na ito? What's wrong with you guys? What's the problem, yo? Bring the boy here to me. Now, look at verse 18. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. The disciples' faith were paralyzed by the unbelief caused by natural knowledge. Yun ang pinanggalingan. Kasi nakapagpagaling naman sila eh. Kaya nila. Pero nung makita nilang bumubula ang bibig, kaya minsan napakahirap mag-operate ng faith kung nakikita mo yung medical report, nakikita mo nangingisay, nakikita mo namumula, nakita mo yung manifestation, nakita mo yung sickness, may nakikita ka. It is so hard to operate in the realm of faith. But you need to understand, my dear brothers and sisters, that when you allow unbelief to sink in through the natural senses, the faith is paralyzed in its operation. So, our faith, napaparalyze din.
Ang operation, kapag tayo'y tinatangay ng ating nararamdaman. What we do not see is more real than what we see. Kasi akala natin, hindi pa magaling. Yun ang nakikita ko eh. Pero in fact, meron kang hindi nakikita na mas totoo. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. The Apostle Paul writes, so we fix our eyes not on what is sin. Oh, listen up. We fix our eyes on what, look at this, we fix our eyes not on what is sin, yung hindi nakikita, but on what is unseen. Why? For what is seen is what? Temporary. But what is unseen is very simple. When you look at the sickness and you see, you just say at the back of your mind, you are only temporary. You came not to stay, but you came to go away. Hindi ka mananatili. Dumaan ka lang sa bahay namin. Wala kang kukuning membro ng pamilyang ito. Dumaan ka lang at hindi ka na pwedeng bumalik. Ikaw ay ipinagbabawal sa bahay na ito, sapagkat ang bahay na ito ay may pahid ng banal na dugo ng Panginoon. Ang bahay na ito ay pinagpala at pinabura ng Panginoon. In short, you need to learn the art of walking by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. To deal with the unbelief caused by natural knowledge, you need to know three things. Number one, look up here. Let's read this out loud. Number one, faith and sight are never compatible. Come on, say it out loud. Faith and sight are never compatible. That's very important. If you want to overcome unbelief caused by the natural knowledge, you must learn the principle that faith and sight are never compatible. Next week. We will continue next week. Can you say amen? Amen? What is the big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Let me just encourage you, not just believe, but also not doubt. Potentially, you can believe, but in reality, you need to control your eyes, because your sight, your eyes, if you do not control them, they will short-circuit and paralyze and disable the operation of your faith. Faith and sight are never compatible. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Sigurado ako, nang marinig mong mabuting balita, dinapuan ka ng pananampalataya at nais mong maligtas. If you want to be saved, receive Jesus today, because Jesus is the only Savior. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lahat ng narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga panauhin sa pamagitan ng online broadcast at manalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, ipinagkakatiwala ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sila po ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Kunin po natin ang ating communion elements, mga kabiyaya, at let's do this together.
Let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng aming katawan ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Miracles happen when you believe and not doubt. Let me just reiterate this. Don't just believe, also not doubt. Miracles happen when you believe and not doubt. How many believers we have? Come on, let me see your hands. How many believers we have? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.